Good morning! It's Saturday once again, and it's time for our Medical Pearls Live. You know, ang bilis-bilis ng panahon. It's already August 2023. And according to the Department of Health, August is the Family Planning Month. Kaya naghanda kami for the month of August. Naghanda kami ng mga topic sa urology regarding family planning. Paano magplano ng pamilya. Okay. So again, bago ako magsimula, gusto ko lang batiin si June Tagle. Pinsan ko yun from Cebu. Hindi ko siya nabate last week. Kaya ngayon, unang-una pa lang binabati ko na siya. Serafin Tagle Jr. Yun po ang aking cousin from Cebu. And of course, si Raul Tagle from Mondragon, Northern Samar. Meron ho kaming medical mission on August 7 dyan sa Northern Samar. Darating po kami dyan and mamimigay kami ng libreng gamot, libreng consultation, libreng minor surgery, operation tule, and kidney, ureter, bladder, and prostate ultrasound. Libre ho lahat ito. Kaya kita-kits tayo dyan sa Bubon, Northern Samar, August 7. Then, sa August 8 naman, magkikita kami ng mga classmates ko doon. Okay, so for Family Planning Month, ang hinanda ko po sa inyo ngayong topic na to ay, next slide please. Yon. Siyempre, magplano ng pamilya. Yun po ang ano natin sa Medical Pearls Live because August is Family Planning Month. And siyempre, hindi lang ang family planning isa. Dalawang portion po ang family planning. Number 1 is birth control and number 2 is fertility. Para malaman natin kung kailan nyo gustong magkaroon ng anak. That's family planning. Pinaplano ho lahat yan. Okay, next slide. So, as a urologist, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ang pagpaplano ng pamilya takes two sides. Isa ho yung babae and isa naman yung lalaki. Yung sa babae po ay OBGYN ang nagbibigay ng payo and sa lalaki naman ang nagbibigay ng payo ay ang urologist. Because the specialty of urology, hindi lang po sa buong daanan ng ihi, simula sa kidney, ureter, bladder, and out sa urethra, kung hindi kasama rin po ang reproductive organs ng isang lalaki, kasama ho sa testis, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and the genital organ which is the penis. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ngayon, paano ang pagpaplano sa pamilya, and dito tayo sa side ng lalaki as a urologist. Okay, so next slide please. Yun, katulad ng sinabi ko, ang gagawin natin is birth control and fertility. Yun po ang pag-uusapan natin sa bandang kalalakihan naman, sa side ng lalaki. Ang nadidinig po kasi natin lagi ay sa mga kababaihan. Ngayon, i-discuss ko po sa inyo, ipapaliwanag ko po sa inyo yung sa side naman ng lalaki. Kasi hindi pwedeng panay babae lang ang ginagawa ng paraan para sa birth control or sa fertility. Kailangan din examinin or mag-share ang lalaki sa responsibility for birth control and fertility. Okay ba? Then, next slide. So, as defined,
family planning is the information, means, and methods that allows individual to decide if and when they want to have children. Okay? So, ang desisyon po bilang mag-asawa ay dual. Isang kalahati noon sa babae, ang kalahati naman is sa asawang lalaki. So, hindi ho pwede ang desisyon ay puro sa lalaki lang. Or kung under naman yung lalaki, hindi naman pwedeng ang desisyon ay puro sa babae lang. Okay? So, kailangan po pinag-uusapan yon ng babae at ng lalaki na mag-asawa. And doon sa desisyon kung ano man ang magiging desisyon nila, pag babae sa OBGYN ang advice, pag lalaki sa urologist po ang advice. Yun po ang field of urology, ang sa lalaki naman. Okay? So next slide. So, pagdating sa lalaki, ano po yung mga family planning method or para hindi magkaanak sa side ng lalaki? Number 1 is periodic abstinence. Ibig sabihin, i-design nyo walang contact na mangyayari pag si Mrs. ay fertile or delikado yung mga araw tungkol sa cycle ng menstruation ng babae. Number 2, which is napakahirap gawin, is the non-vaginal ejaculation. Ibig sabihin, pag nagtatalik ang babae at saka ang lalaki, ay pag magkakaroon na ng climax and ejaculation, ay biglang huhugutin ni Mister ang penetration ng kanyang sexual organ. Kaya hindi ginagawa lalo, malaki ang failure rate ng non-vaginal ejaculation. Ibig sabihin, ipuputok niya sa labas. So, hindi na satisfied si lalaki, hindi pa lalo satisfied si female partner. So, malaki ang failure rate ng non-vaginal ejaculation. Ang pangatlo pong is the use of condoms or protection. This is the most common, most popular method of preventing or family planning. But, marami hong matitigas ang ulo, kaya mataas pa rin po ang failure rate. And of course, number 4 is vasectomy or puputulin ang daluyan ng similya o ng semen from the testes going to the seminal vesicle and out. Hindi ho ibig sabihin pag pinutol na natin yon ay wala nang lalabas na semen. Meron pa rin po dahil ang pinuputol lang natin is the sperm cells. Ang buong semen ay composed of sperm cells, secretions ng seminal vesicles, secretions ng urethra, and sa lahat ng dadaanan niya, meron pong mga secretions. So magkakaroon pa po ng ejaculatory fluids. Magkakaroon pa rin ng climax. So, hindi ho nababawasan ang sensation o yung satisfaction sa sexual activity. Yun po ang kagandahan ng vasectomy and the success rate ay mataas. Nasa 95 to 98% siguro. But kailangan lang pong maganda ang pagkakagawa ng vasectomy. Okay. So, naintindihan niyo po, periodic abstinence, mahirap gawin. Non-vaginal ejaculation, bitin na gawin. Condoms, karamihan hindi ho gumagawa nito or nagkakaroon ng failure. Kaya mabtaas ang failure rate ng
periodic abstinence, non-vaginal ejaculation, and condoms. And ang pinakamaganda is the vasectomy. But ang pinaka-popular or madaling gawin is the use of condoms. Okay. So yun po, alam na natin sa ating mga kalalakihan, alam niyo na kung ano ang pinakamaganda, ang pinakamadaling gawin for prevention of sa panganganak o pagkakaroon ng anak. Okay? Next slide. Okay. So ito po ang type of vasectomy. Sinasabi natin kanina na kailangan lang putulin ang daanan ng sperm cells. Yung cells po ha, hindi yung buong fluid. So dalawa po yun. Pwede ho yung non-scalpel vasectomy. Okay? Bubutasan lang konti ang scrotum, kukunin ang vas, and puputulin yon, sabay tatalian. Maliit lang na butas. Kaya ang tawag nila ay non-scalpel vasectomy. Okay din po yun. And ang pangalawang procedure is, siyempre kung merong non-scalpel, merong scalpel vasectomy. Ito naman po yung hihiwaan ang scrotal area, scrotal skin, then bubuksan at kukunin yung vasectomy. Of course, mas maganda yung bubutasan, yung hihiwaan kasi kitang-kita mo kung ano yung iyong binubutasan o ginagawa. Then, sa non-scalpel naman, ang kagandahan nito ay maliit lang yung sugat. Actually, butas lang yun. But both procedures ay maganda, mataas ang success rate. Talking about success rate, alam niyo po, ang travel time ng sperm cell simula sa magawa siya sa itlog hanggang sa makarating sa seminal vesicle para siya ilabas for ejaculation is 92 days or nasa 3 months. Kaya hindi ibig sabihin pag na-vasectomy at gumaling na sugat, safe na kaagad. Hindi po ganon. Nangyayari po doon, meron pang mga tira-tirang sperm cells sa daluyan ng sperms doon sa seminal vesicles and sa labasan, kaya minsan nakakadisgrasya, nakakabuntis pa rin. Para ho sigurado, after 1 month of the procedure, magpa-examine kayo ng semen analysis. After 3 months, semen analysis. And after 6 months. Para hanggang sa talagang negative na yung sperm cells sa semen analysis. Ganun po. Pag nag-negative na, wala nang cells na lumalabas, doon po natin masasabi na safe na si Mister. Hindi na siya makakabuntis. Okay? Kasi wag niyo hong iisipin na pag nagka-vasectomy, pag galing ng sugat, pwede na. Hindi ho pwede. Pwede kayong madisgrasya sa ganon. Okay. So next slide. Pagkatapos naman ng prevention of fertility, pag-uusapan naman natin yung paano magkaroon ng anak. Okay? So, as defined, fertility is the ability to produce through normal sexual activity. Okay? Dapat yung normal lang. Walang mga enhancements or may dinagdag ka, may ginawa ka para magkaroon ng anak. Yung sa normal method lang. Sa normal lang na paraan. Okay? And normally, siyempre, pag kayo nag-aasawa, kaya kayo nag-asawa para magkaanak. Then,
huwag kayong masyadong magmadali. Kasi ang infertility is defined as the failure to achieve pregnancy after 12 months of regular, unprotected sexual intercourse. Ibig sabihin, kahit magkasama kayo sa bahay, kung ang inyong pagtatalik ay paminsan-minsan, every 3 months lang, kasi si Mister nagtatrabaho pang gabi, si Mrs. nagtatrabaho pang umaga, hindi kayo nagkikita sa bahay. Siyempre, huwag niyo i-expect na in 1 year magkakaroon kayo ng anak. Okay. So, normal pa rin no, after 1 year, pwedeng hindi pa rin kayo magkaanak. Kaya kadalasan ina-advise namin na magsisimula ng infertility workup after 12 months, after 1 year na. Pwede nga mas maganda after 2 years. But there are a lot of factors sa infertility. Siyempre, number 1 is the age of the wife. Kasi ang babae, alam nyo naman po na nauubos yung kanilang menstrual cycle, yung kanilang egg cells. So, dapat after the age of 40, lalo na 45 to 50, medyo mahina na ang chance na magkaroon sila ng regular or monthly ovulation. Pangalawa, si Mr. naman, after the age of 40, yung erection naman, nagkakaroon ng erection problem. So, yung penetration ang nagiging problema and yung intravaginal ejaculation. Okay? So, may problema din sa lalaki. Ang kagandahan ngayon, there are a lot of treatment para magkaroon ng erection. So, there are also a lot of treatment para maging maganda ang ovulation ng babae. So, mabilis lang po, may mga lunas para doon. Okay? So, kung kayo ay kinasal within 12 weeks, 12 months, or within 1 year, maganda ho pag nagkaroon kayo ng baby kaagad. Pero marami din ho kinakasal na wala pang 6 months after marriage, nanganganak na. Yun po ay medyo iba ho ang nangyari doon. Okay. So next slide please. Okay. So, katulad ng sinasabi ko, after 1 year of unprotected sex, 15% of the population will not be able to have a successful pregnancy. So, pag nasama ka sa 15%, ibig sabihin, normal pa ho kayo. Huwag kayong matakot. Basta within 1 year pa lang. Then, 20 to 37% will be able to conceive within 3 months. Yun yung sinasabi ko. Sa mga kinasal, 1/3 naman or up to 37%, usually in 3 months, nagbubuntis na. Yun po yung mga pinagpala o siniswerte. Hindi ho yung within 3 months na ikasal ay nanganganak na. Hindi po yung kasama. Ang sinasabi ko po, yung nabubuntis within 3 months after the wedding. Yan. Okay, maliwanag po yun. Ngayon, so medyo tumagal-tagal. After 2 years of unprotected sex, 10% will not be able to conceive. So, ibig sabihin, normal sila 10% of the time of the population, pwedeng hindi pa rin nagkakaroon ng anak, nabubuntis. So, wag ho kayong matatakot. It's still within normal. Kaya, ang advice namin, pag 2 years na, after 2 years na, at gusto nyong magkaanak, pwede na kayong lumapit for fertility workup. Punta ang babae sa OBGYN,
Ang lalaki naman punta sa isang urologist. Okay. So, next slide. Anong mga ginagawa? As a urologist, ang ginagawa ho namin sa pasyenteng lalaki, number one, of course, is semen analysis. Kayo ho ba'y may lumalabas pang semen? But before any diagnostic examination, kailangan po yung history and physical examination sa patient. Di ba? Ang history, kayo ho ba'y magkasama? Kasi minsan yung pala, si Mr. ay nasa abroad or si Mrs. ay nasa abroad. Kadarating lang, kinasal, tapos umalis ulit. After 1 year, bumalik na naman. Hindi po kasama sa bilang yon. Kasama po ay dapat magkasama kayong dalawa and regular unprotected sexual activity. Ganyan po. So kung normal lahat yon, unprotected sexual activity, nag-enjoy naman sila, normal ang kanilang sexual activity, that's the time we go to the laboratories. Number 1, katulad ng sinabi ko, semen analysis. Papa-examine natin kung meron bang lumalabas. Adequate ba ang volume? Kung meron silang nakikitang sperms, ito ho ba ay buhay pa? O gumagalaw po ba? Normal ba ang bilang ng sperm cells? Yun po ang mga tinitingnan doon. Then number 2 is the blood test. Yung mga hormones katulad ng testosterone, FSH, follicle stimulating hormone, and the luteinizing hormone. Okay? Then, number 3 is ultrasound. Doon po ultrasound namin kung dalawang itlog ba ay nandoon. Normal ba ang itlog? Or meron bang abnormality katulad ng hernia, hydrocele, and nakaka-apekto sa sexual activity. And the most common cause of infertility in males is varicocele or varicose veins sa bayag. Yun po yung defective ang mga ugat na hindi niya napapump, paakyat ang blood pabalik sa heart, kaya nagkakaroon ng stasis, lumalaki yung mga ugat sa bayag. And pag lumaki ito, umiinit yung bayag ng isang lalaki and hindi nagmamature yung sperm cells. Kaya ito po ang isa sa mga pangkaraniwang cause ng infertility ng isang lalaki. And lastly is X-ray. Hindi lang yung plain X-ray but yung tinatawag namin vasography. Tinitingnan, mag-i-inject ng dye, tinitingnan kung may baraba sa daanan ng similya from the testis going to seminal vesicle and out. So yun po, yung mga pwedeng examination. Kaya sa mga lalaki dyan, na sa tingin nyong hindi pa kayo makabuntis o may problema sa pagiging tatay, hindi siya makabuntis, madali lang po ang solusyon. Huwag kayong matatakot. Ang importante lang, buo ang loob nyo na gusto nyo magkaroon ng solusyon sa problema nyo. And number 1, tanggapin nyo na may problema kayo sa pagbubuntis. Kung paano makabuntis ng asawa. Okay? Next slide, please. So, katulad ng sinabi ko, the most common cause of male infertility is number 1, testicular problems. Hindi makabuo ng similya ng sperm cells. Number 2 is the hormonal problems. Mababa ang hormones, ang testosterone. Number 3, barado ang daanan ng similya.
ng sperm. And number 4, the most common or 50% of the time is unknown. So kailangan lang talaga saliksikin, hanapin, at guide kung paano mangyayari. Kasi sa unknown, nandiyan po yung hindi magkasundo ang schedule ni Mr. and ni Mrs. Nandiyan po yung nanlalambot o may sakit si Mr. pala. Nandiyan po yung nasa abroad pala. Yung bang ganon? So, marami hong unknown. Hindi ibig sabihin na madali ho ang diagnosis ng infertility, but kailangan lang po suriin ng maigi kung ano ang possible cause ng infertility ni Mr. Okay. Next slide. Pag ganun po, syempre, consult a urologist. Marami hong urologist dito sa Pilipinas. Hindi nyo na kailangang pumunta sa abroad. Sa Amerika, Singapore, Hong Kong, Europe. Dito pa lang po sa Pilipinas, marami ng urologist. Nasa 500 kami all over the country. And 60% ng urologists nandito sa Metro Manila. So, punta lang kayo. Alalahan nyo, after 2 years, after 1 year, medyo humanda na kayo. After 2 years, magpakonsulta na kayo for fertility evaluation. Huwag na kayong patumpik-tumpik. Huwag niyong sisihin ang inyong asawang babae dahil not all the time, babae ang dahilan kung bakit hindi kayo makabuntis. At 50% of the time, lalaki ang dahilan. So, konsulta kayo sa urologist. Huwag kayong mag-alala. Importante lang, matanggap nyo sa sarili nyo na baka sa iyo ang nanggagaling ang problema sa fertility. Okay? So, I think that's all. Next slide, please. Maraming salamat. Bago akong tapos, babatiin ko siyempre yung ating mga regular na nanonood. Si Leonides Miranda from Bubuo Northern Samar, pupunta kami dyan. And batiin ko si Rene Del Monte. Thank you very much. In-invite na ako doon na tumira sa bahay niya dahil napakaganda daw ng bahay niya ngayon. Naka-aircon pa daw. Nakakahiya naman. Pero darating kami dyan. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat sa imbitasyon. And of course, sino po? Si Eve Sindanya. Evelyn, kumusta si engineer? Okay pa ba? Okay. So yun po ang pinag-uusapan natin ngayon, yung family planning and infertility. Of course, syempre, mabait to si Evelyn. And magkikita din tayo soon. Maraming salamat. Napakabait po ni engineer. Swerte ka sa iyong asawa. And of course, si Gregorio Ballesteros, isa pong pasyente kong sa Seaman. Hello. Kumusta na? And of course, yung aming teacher, si Ma'am Lourdes Paredes Alaras. Hello. Siya po ngayon ay nasa Dubai. And siyempre binibisita yung kanyang anak. And nagsisilbi po for apostolic duty. Yun. Of course, siyempre excited siya dahil maaalagaan niya yung kanyang apo. Okay? So, I hope na napanood nyo itong segment na to and nakapulot kayo ng magandang tips. And pag-isipan nyo kung hindi pa kayo makaanak, lumapit na kayo sa espesyalista. Okay? So, hanggang doon na lang. Thank you. See you next Saturday. And bye-bye. Relax lang tayo.